We've all been there. Lahat tayo, may moments sa life na parang gusto mo na lang i-escape lahat. Like, Lord, pwede bang pindutin yung reset button ko? Ay, sorry. Yung tipong sa sobrang gusto mong makawala, minsan pumapasok ka na sa situations na hindi mo na mababawi. Yung akala mo, quick fix lang, pero permanent problem pala yung dala. Kaya careful besties ha, kasi hindi lahat ng saglit na kaginhawaan worth it sa habang buhay na guilt. Okay, bear with me guys, madaming first sons sa story na to. So ayun na nga mga te. One night, sina RR, Chris, Ray, Jeff at si John, sinundo nila si Shine from work tapos naglakad silang lahat pa uwi. Habang naglalakad sila, napansin ni Chris na merong 5 creepy guys na sumusunod sa kanila. So, kahit tinakpan pa ng mga loko-loko yung mukha nila gamit yung t-shirts nila, nakilala pa rin nila. Sila sina Edwin, si Miko, si Ronnie, si Rain at si Royce. Si Edwin, biglang naglabas ng sumpak at tinakot sila, habang si Royce, pinilit si Chris na ibigay yung gamit niya. And then si Miko naman, tinutukan ng kutsilyo si RR sa leeg. Habang nagkakagulo, may dumaan na tricycle kaya humingi ng tulong si Chris. Pero si Shine, sa sobrang takot, natulala na lang siya donte. Then biglang nagpaputok si Edwin ng sumpa kaya lalo silang nagpanic at the desk ho ganon. So, si RR mga te, nakataka siya. Pero, nung nakita niya kasing sinasaksak ni Roy si Chris, bumalik siya tapos tinry niyang tumulong. Pero, sinaksak din kasi siya ni Royce and nadamay pati si Ray. Si Edwin naman, todo saksak kay John at kay Shine kahit binigay na nila yung cellphones nila. Tinulungan pa ni RR si Shine pero pinagsasaksak din siya hanggang sa natumba siya. Iniwan silang duguan ng mga suspect at kahit nadala pa sa ospital, hindi na talaga nakaligtas si Shine sa 3 saksak sa mukha at sa dibdib ba naman mga te. Tapos si RR, halos 1 buwan siyang nagpagaling sa ospital din kung saan namatay si Shine. So, obviously, may mahuhuli. Unlike nung flood control issue. Nung nahuli si Royce, todo na si kuya, te. Sabi niya, nasa bahay lang daw siya ng kapatid niya at tulog na nung mangyari yung krimen. And meron siyang backup, sina Lisa, si Rain, si Ronnie at si Adam, na nagsabing nakita nila si Royce nung gabing yon. Si Adam, sabi niya, nagkita raw sila. Tapos si Lisa, kakapanganak lang daw at binisita siya ni Royce. Ang daming hanash! Ay, te, sinasabi ko sa inyo, hindi nagpatumpik-tumpik ang regional trial court. Guilty si Royce dahil consistent yung mga witnesses na siya nga ang kasama sa robbery with homicide. Ang plano lang sana magnakaw ng cellphone pero nauwi sa patayan. Kaya boom! Life imprisonment agad plus bayad sa pamilya ni Shine at RR for all the damages and expenses. Nag-file ng appeal si Royce since umaasa siya na ma-reverse yung hatol pero nope! Confirm pa rin ng Court of Appeals na guilty siya. Klarong-klaro raw na kasama siya sa crime at credible yung mga witnesses kasi magkakabarangay lang sila at kilalang-kilala siya. Lalo na nang matanggal yung takip sa mukha niya under the billboard lights. Plus, nung sinabi pa ni Edwin na may dala akong sumpak, ilabas niyo yung mga cellphone niyo. Tahimik lang daw si Royce at nakisabay pa. Kaya ayun, automatic conspirator yan siya. Te, ayaw talagang sumuko ni Royce. Kahit talo na siya sa Court of Appeals, umapela pa siya sa Supreme Court, hoping na may milagro pa. Kahit okay na sa OSG at PAW na wag nang mag-file, si kuya mo push pa rin at nagsabit man ng sariling supplemental brief. Ayaw maghimas rehas! Just. Okay, so mga te, ang drama natin today is kung nagkamali nga ba ang Court of Appeals sa pag-convict kay Royce sa special complex crime of robbery with homicide. Sagot dyan mga te is no, kasi nung dumating na sa Supreme Court ang kaso ni Royce, sabi ng court, guilty pa rin siya ng robbery with homicide. Adjusted lang nila yung damages na kailangan niyang bayaran. Ayon sa kanila, complete raw lahat ng elements ng krimen. Yung mga biktima mismo, diretsahan nilang tinuro si Royce as one of the attackers. Ayon sa kanila, kahit nagbigay na yung mga biktima ng cellphones, hindi pa rin sila tinigilan. Like, obsessed much? Ems.
Ayon pa sa SC, hindi lang ito yung basta-bastang nakawan lang, as in may conspiracy daw. OA. Ibig sabihin, magkakasabot talaga sila. Hindi raw kailangan ng written contract or kung ano kasi yung kilos ni Royce mismo, during and after the crime, very obvious nakasabot siya sa plano. So, hindi umubra yung palusot ni Royce na mistaken identity kasi, hello, magkakabarangay lang sila at kilala siya ng mga biktima. Nung matanggal yung mask niya, ayan, caught in 4K si kuya mo. Sabi pa ng SC, kahit madilim, kung may konting ilaw, sapat na para makilala siya. Plus, proven na may intent to gain kasi obvious naman sa nakawan yun, di ba? Hindi pwedeng trip-trip lang mga te. Ayon sa court, kapag ang main goal ay magnakaw tapos may namatay sa proseso, aksidente man or hindi, automatic robbery with homicide na yan. Kahit incidental lang yung patayan o ibang tao pa yung napatay, isang buong krimen pa rin yun. Basta may connection sa nakawan, damay lahat ng kasali. Dito sa kaso, napatay si Shine habang nagaganap yung robbery kaya nung nag-testify si RR, which by the way is kapatid ni Shine, mas pinaniwalaan siya ng court kasi sino ba namang normal na tao ang mag-iimbento kung kapatid mo mismo yung pinatay, di ba? Wala siyang dahilan para magsinungaling, gusto lang talaga niya ng hustisya for his sister. At dahil may conspiracy, kahit hindi mismong si Royce yung pumatay, kasama pa rin siya sa kailangang managot. Unless may ginawa siya para pigilan yung pagpatay, guilty pa rin siya kasi the act of one is the act of all. Remember that mga te. Nagdrama pa si Royce gamit yung alibi niya pero hindi kinagat ng court kasi aminado naman siya na nasa same city siya nung crime. Patay tayo dyan. Sabi pa ng court, solid at credible yung witnesses ng prosecution kasi nakita mismo ng trial court kung gaano sila ka-consistent. Isa pa, yung reklamo niya na hindi pinatestify yung mga pabor sa kanya, deadma kasi choice ng prosecutor yun eh. At ayon sa kanila, hindi sa dami ng witnesses na susukat yung katotohanan. Basta strong ang ebidensya, enough na daw yun. In short, guilty si kuya sa robbery with homicide kaya habang buhay na kulong ang hatol. Pinababayaran din ng court ang pamilya ni Shine para sa damages, hospital at funeral expenses. Plus, pinapaalala ng court na kahit hindi napatay pero nasaktan, may karapatan pa rin sa danyos. Kasi nga, robbery with homicide equals one big package deal. Lahat ng injuries and trauma kasali sa krimen yan. Sa ruling ng court, dahil hindi fatal ang sugat ni RR kahit na ospital siya ng matagal, 25,000 lang bawat civil, moral at exemplary damages ang na-award. Same rate sa attempted stage. Pero at least, na-reimburse pa rin niya yung hospital expenses kasi may resibo siyang naipakita. In short, talong-talo si Royce mga te kasi tuloy yung hatol na guilty sa robbery with homicide na life sentence and bukod pa dun, may grand total siyang kailangang bayaran sa family ni Shine and RR amounting to 519,901 pesos. Hindi pa dun kasama yung 6% interest per annum. Taray, loan sharks, huyo kayo sa taas ng interest. So what's the moral of the story? Sa totoong buhay, hindi lang bad decisions ang nakakasira ng kinabukasan. Minsan, yung isang maling barkadahan, isang sabay na lakad, o isang tara na, saglit lang to, na moment, kaya nang baguhin ang lahat. The story of Royce reminds us na you can't undo a moment of greed or violence, lalo na kung buhay ng tao ang kapalit. In real life, this case tells us na every choice has a ripple effect. Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo, sa biktima mo, at sa buong komunidad. Kaya, bago tayo gumawa ng kahit anong move, ask mo muna yung sarili mo. Worth it ba to kung buhay o kalayaan ang kapalit?